Hello guys, good afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. At ito po yung ating pinag-aralan last week. At sana po hindi po tayo mahihirapan dito at medyo madali lang naman po ito. So, hindi na po natin masyadong pakahabaan pa yung itong video na ito kasi hindi naman siya ganun kahit. Actually, yung mga basic lang muna ang gagawin natin dito. Paglalagay ng kulay nito at ang paglalagay ng clipping mask. Okay, which is napaka-importante po kung paano po tayo maglagay ng clipping mask. At kung sa ibang software po is medyo mahirap ang paglalagay kasi pag may nakasamang ibang image, hindi po siya malalagyan ng clipping mask. So which is dito sa 2019 version, kahit ilang image pa po ang magkakasama, maaari po siyang magkaroon ng clipping mask. Okay? At lagi po natin tandaan, huwag po natin kalimutan lagi maglalagay ng roller. Centimeter. Yun po. So, dito naman, sa mga command tool, hindi naman siya ganun kahirap tandaan. Kasi pag tutok mong ganyan, malalaman naman kaagad natin kung ano yung mga shortcut command. Okay po. So, dito, ito na yung nagawa natin last Friday. Na-trace ko na siya. So, lalagyan lang natin ng kulay. So, analyze lang kung paano maglagay ng kulay, di ba? Ganyan, white. Tapos ito, yellow. Tapos ito, pink. And then this one is color blue. At ang panghuli is white again. So, para halos makuha natin yung kulay nito, mag-a-adjust lang tayo sa opacity. Opacity lang naman, then opacity again. Okay. Hindi man siya ganun kakuha, at least masasabi natin na halos ano na siya yung kulay niya. Okay? Yan. Medyo matingkad nga lang ang kulay nito. Okay. Ngayon naman po, sa ibang software, for example, mababang version, kagaya ng ibang software ng Illustrator, mababang version. Pag sinilik po natin itong image na ito, dito pa lang makikita na kaagad natin yung sizes ng artwork natin. For example, ito sa 2017, pag clinic ko ito, makikita ko na kaagad yung sizes dito. Which is dito is 2019, kailangan muna natin i-click yung transform para malaman natin yung sukat nito. Or, punta tayo dito sa window. Dito sa pinakababa, i-click lang natin itong arrow na ito. Itong transform, i-check po natin ito. Pag naka-uncheck po yan, tira nyo po ha, walang ano dito. Pag punta tayo sa window, tapos, saan may transform? Ito. Okay? Pag click ulit yan, wala ulit. Transform. Yun. Nandun na siya. Lumabas na siya. Okay? So, lipat lang natin itong video na ito. Yan. Konti. Yun. Pag sinili ko yan, malalaman ko kung ano ang size niya. 22 by 2022 again. Pag tinignan ko sa transform dito, yun po yun. Ito at saka ito is iisa lang. Okay? Pag wala po yan sa inyo, i-click lang po itong transform. I-check nyo po yung transform. Pag hindi po siya naka-check, wala siya. So, bawat galaw po natin, pupunta po tayo dito sa transform or i-uncheck tayo or i-check natin yung transform para lumabas po ito. Okay? So, yan. Tapos na po yan. Pupunta naman tayo dito sa paglalagay ng clipping mask. Napaka-importante po nito. Okay? Yung iba, copy ko lang. Yung iba, pag sa ibang version ng Illustrator, pag nakaganyan, magkasama siya, pag nilagyan natin siya ng clipping mask, pag nilagyan po natin siya ng clipping mask, hindi po siya nagkakaroon ng clipping. Okay? Pero dito sa 2019, automatic siya, kahit ilang image pa po ang magkasama dyan, is
magkakaroon siya ng clipping mask. So, ang gagawin lang po natin para magkaroon siya ng clipping mask, select, right-click, release clipping mask. One by one na po yan. Pwede na po tayo maglagay ng clipping mask. Okay? So, hindi rin naman ganun kahirap kung paano maglagay ng clipping mask. Okay? Lagyan ko lang ng guide para tuwid. Nilagay ng guide, paring baluktot. Yung pagkalagay natin ng okay. Ito na. P para sa pintol. Okay. Tuloy-tuloy lang. Minsan sinasadya ko talaga yung ganyan. Na ito hindi ko na ilalak kasi hindi naman siya ganun ka delikado. At kailangan ko rin naman siyang gawang ng clipping mask. So, hindi ko na siya ilalak. Tapos, ito A, para makita nyo lang po lagi na mahalaga nito, itong command na ito, direct selection. Direct selection tools, is A lang po yung shortcut nyo. Okay. Tapos na. Pagkatapos po niyan, lagay naman ang clipping mask. Napaka-importante po niyan. Select lang natin itong dalawa. Select lang natin yung dalawa. Then, Ctrl 7. For the clipping mask. Pwede ko nang burahin ito. Pwede ko na rin burahin ito. So, meron na ako dalawang artwork. Which is na magagamit natin yan. Okay, dito naman sa t-shirt. Okay. Layo ko lang yan. Dito, magkakaroon na ako dito ng lock. So, pag hindi ko yan inalock, baka mamaya magkaroon ako ng problema. So, kailangan ko na siyang i-control to para sa lock. Okay? At uumpisahan ko siyang mag-trace. Okay. Bilang para sa tracing. Clipping mask po hindi po natin kalimutan yun. Napaka-importante po sa lahat ng clipping mask. Lalo na dito sa Illustrator. Dahil bawat galaw, mayroong clipping mask dito sa Illustrator. Okay? Sa ibang software po pag hindi tayo pumunta ng transform, hindi natin makikita yung sukat. Dito sa 2019, hindi natin makikita yung sukat. So, kailangan talaga natin pumunta sa transform. O kaya, i-check natin yung transform doon. Kanina sa pinakita ko sa inyo sa window. Yun. Para hindi na kayo pupunta doon, makikita nyo na lagi dito sa side na ito. Transform sa align. Okay. Next time, tuturo ko yun kung paano maglagay ng align, which is na napakahalaga dito sa portion na ito. Okay? Napakahalaga din po niyan. So, tapos na yan. Okay? Ito naman. Tapos, okay, tapos ito. Actually, pagkatapos ng session na ito, kung gusto nyo talaga mag-apply na sa pagiging designer, kayang-kaya naman na eh. Kasi, yung ginagawa naman natin, yung tinuturo ko sa inyo, is pang-design na rin talaga. So, sa susunod nating i-ignore na muna natin yung yung
tawag dito, yung paggawa ng 3D logo. Focus tayo sa pagdi-design talaga, okay? Para kung sakaling gusto niyo nang mag-apply ng pagiging isang graphic designer is makakaya natin na gawin. Okay? Pero ang kailangan po natin is hindi lang Illustrator ang aaralin natin. Dahil dalawa po yan magka-partner na software talaga. Illustrator at saka Photoshop. Okay. Pag natutunan niyo po yung dalawa na yon, kahit saan po kayo itapon, hindi na po tayo mangangamba pa. Okay. Okay. So yan, dahil nagawa ko na yung isang part, ang gagawin ko na lang dyan is ika-copy ko na lang siya. Ika-copy ko na lang siya. Okay? So, select, then Alt. Para nakita nyo yung nagdoble na yung selection tools ko, pwede ko na siyang i-copy. Hold lang hold lang po yung Alt. Tapos, yan. May dalawang ano na po ako. Okay. Okay. Dahil yung back natin is wala ito, buburahin ko na siya. Ganyan. So, ito na lang gagawin ko. Okay? Yan na lang siya. Walahin na natin to. Okay. So, itong isa dahil tawag dito, mayroon siyang dash line. Pupunta naman tayo dun sa stroke para magkaroon siya ng dash line. Windows, stroke. Yun, meron na palang stroke. Yun, nastakpan ko lang pala. Baba pa natin yan konti. Stroke, click natin yung dash line. So, dash line na siya. Okay? Okay. Dash line, dash line. Yan. Ito, tsaka ito. Sorry. Tsaka ito. Tapos ito. Fill. Okay. Ganun lang po kadali kung paano gumawa. Okay. Doon naman sa box, hindi naman po ganun kahirap yun. Okay. Kung paano yung ginawa natin dito, halos magkaparehas lang po yan. Pero make sure po na magkaiba ang creasing line sa cutting line. Magkaiba po siya ng kulay. Okay. Doon kay Sir Hernan, ang nangyari kasi noon sa kanya, ito maliit. Mga ganyan lang yata yung size niya. Yan, mga ganyan nga lang. Tapos, naglagay siya ng ano dito, makikita niyo talaga na mas ano ito, mas parang ang laking tingnan kasi nga ang liit ng size. Tapos, pag naglagay ka pa ng offset, makikita natin na parang ang laki. Ganyan. Kasi nga maliit yung size niya. So, kung ito is 10 lang, tapos naglagay tayo ng 1 cm all around, ito yung 1 cm all around kasi 1 cm yung ginawa nating offset. Malaki. So, kailangan natin siyang lakihan. Okay? Kailangan natin siyang lakihan. Okay. Sabayin ko na lang yan. Sabayin ko na lang ito. At dito. Doon sa kabilang t-shirt, hindi ko na po siguro gagawin yan kasi halos ito na rin naman yun kung gagawa pa tayo ulit. Okay. Tapos, tingnan natin kung anong size na nito ha. 74 by 74. 74.4 by 74. Okay. Enough to fit ito para doon sa paglalagay natin ng tawag dito, offset. Pag nilagyan natin siya ng offset, makikita nyo po. Dito parang umunti. Either kanina na nakita natin na maliit pa yung size, parang lalaki ng pagitan. Okay. Saka natin siya lagyan ngayon ng offset. Pat offset. Okay. Ayan, 1 cm. So, okay na siya. Offset. 1 cm. Okay. Yan.
Pasensya na po kayo. Medyo sinisipon ako eh. So, pakiramdam ng kaunti. Okay. Yung iba, maganda din yung ginawa ng iba eh. Lagyan nila ng nag-effort talaga. Kaya ng mga design dito, kung may mga ginawang design, so yun. Ganda rin naman ginawa. Ganda kinalabasan. So, yan. So, wag po natin kakalimutan lagi na ang pagdi-design is hindi naman siya ganun kahirap talaga. Kung isipin lang natin, i-analyze lang natin kung alin yung mga dapat unahin at lagi pa natin tandaan ang paglalagay ng, for example, ito. Gusto ko siyang nasa ilalim. Dapat lagi rin natin matutunan yun sa mga reflect, dyan, arrange. Ito po yung dalawang ito. Itong tatlong magkakasunod na ito ang laging nagagamit pagka itong Illustrator ang ginawa nating design. Clipping mask, transform, arrange. Arrange, send to back. Arrange, send to front. Bring to front. Arrange, bring to front. Pagkatapos, transform, reflect, copy, okay at saka copy. Pag click natin itong okay, hindi siya magka-copy. Pag click natin itong copy, magdadalawa yan. Pag ginawa naman natin itong 180 degree, tapos kinopy natin, yan ang nangyari. Okay? Isa pa. I-group ko na nga lang, hindi ko mahirapan. Yan. Saan naman? Transform, reflect. Pag ginawa ko na naman siyang A90, tapos hindi ko siya kinopy, o inoki ko lang, yan naman ang nangyayari. So, wala siyang kakapi. Isa lang siya. Pag ginawa ko naman siyang transform, reflect, copy, naging dalawa na siya. Okay, ito. Nagkaroon na siya ng reflect na pabaliktad. Kasi nag-flip siya, flip to horizontal. Ito naman flip to vertical. Okay? Ano pa ba? Dito naman sa box, paglalagay po natin lagi, huwag po natin kalimutan lagi yung kung makikita po natin dash line ang ginawa nila dito. Sa box na po talaga, hindi na po dash line ang ginagawa dyan. Pag nag-production po tayo ng box. Line na po ang ginagawa dyan. Ito, pattern lang ito na kung saan isa. Sinasabi niya, dyan, tawag dito, dyan ilalagay yung creasing. Okay, dyan ilalagay yung creasing. Hindi po, ka-dash line kasi almost na ginagawa yan dito sa top. Pag open mo, yung bang pinupulit na siya, hindi na, ito kasi, pagka, dash line, at tawag dito, pag ito yung binigay mo sa operator na machine, at ginawa mong dash line, hindi pang creasing ang ilalagay niyang, tools. Kung hindi, yung blade na patusok-tusok. Okay? Pero pagka ginawa natin itong line lang, automatic yun, na-creasing na kaagad ang ilalagay mo. Okay? So, magkaiba po ang kulay ng cutting line at saka dito sa creasing line. So, hopefully po doon po sa hindi nakaano nung nakalaang last Friday is ito po sana makatulong po itong video na ito. Okay po? Lagi pa natin tandaan ha, doon sa ibang software, pag may nakasama pang iba at naglagay ka ng clipping mask, hindi po siya magkakaroon ng clipping mask. Doon yata sa mababang version ng Illustrator yon. Pero dito naman sa ginagamit ko ngayon na 2019, kahit magkadalawa pa yan, nagkakaroon siya ng clipping mask. Doon sa mababang version, hindi po siya nagkakaroon ng clipping mask. Po, ano pa natin tandaan yan? At saka yun din sa pagtingin din sa sizes ng ginagawa mo. Yung ibang software din is nakikita na kaagad. Dito pa lang, dito sa taas na to,
kahiliran nito makikita na kaagad. Since na medyo nag-upgrade na itong software na ito, pag hindi mo clinic yung transform or hindi ka pumunta dito sa window at chinik mo itong box na ito, hindi mo siya makikita dito. Okay? Okay. So, yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po itong video na ito is makatulong po sa atin. Although na hindi ko na dinatil talaga ang lahat ng ginawa natin last, at sana po is makatulong ito. Next Friday po, ignore nyo na po muna yung paggawa natin ng 3D logo. Focus muna tayo sa designing. Ha? Okay. Maraming salamat po muli at magandang hapon po.